ang uri ng pag-aayuno na gusto ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gaway. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, coast guard, jail officer, firefighter, at lahat ng nasa serbisyo at sa inyong mga pamilya. Ngayon po ay February 20, Friday after Ash Wednesday. Ikatlong araw pa lamang ng Kwaresma. Marahil nakapagdesisyon na kayo kung ano ang iiwasan. Mas kaunting kanin, walang matatamis, bawas soft drinks, bawas social media. Maganda iyon. Ngunit ngayon, may mas malalim na tanong ang Diyos. Bakit ka nag-aayuno? Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na una, hindi lang pagkagutom. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 58, verses 1 to 9, nag-aayuno ang mga tao. Ngunit, hindi natuwa ang Diyos. Bakit? Dahil habang nag-aayuno sila, nananakit pa rin, nag-aaway pa rin, mapanghusga pa rin, walang malasakit sa nangangailangan. At sinabi ng Diyos, ito ang pag-aayuno na gusto ko. Hindi lang pagyuko ng ulo, hindi lang hindi pagkain, kundi palayain ang inaapi, tulungan ang nangangailangan, itigil ang paninisi, tigilan ang masasakit na salita. Para sa mga nasa serbisyo, malinaw ito. Maaaring hindi ka kumain ng karne, ngunit galit ka pa rin sa opisina. Maaaring nag-aayuno ka, ngunit sumisigaw ka pa rin sa bahay. Maaaring nagsimba ka, ngunit hindi ka marunong magpatawad. Hindi gutom ang hinahanap ng Diyos. Pagbabago ng puso ang hinahanap niya. Pangalawa, ang pag-aayuno ay para sa relasyon. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 9, verses 14 to 15, tinanong si Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad. Sumagot si Jesus, dahil kasama pa nila ang bridegroom. Ang pag-aayuno ay may saysay kung ito ay naglalapit sa atin sa Diyos. Sa buhay ng mga nasa serbisyo, maraming stress, mahabang duty, delikadong assignment, pagod, pressure, problema sa pamilya. Minsan, nag-aayuno tayo sa pagkain, ngunit hindi sa pride. Nagpapakabait sa simbahan, ngunit hindi sa bahay. Ang Kwaresma ay hindi tungkol sa pagpapakitang disiplinado. Ito ay tungkol sa pagpapatatag ng loob at pagpapalalim ng relasyon sa Diyos. Ang tunay na lakas ay hindi lang physical. Ito ay spiritual. Kaya ngayong Kwaresma, baka kailangan nating mag-ayuno sa pagsigaw kapag stress, pagdadala ng galit mula sa trabaho pauwi, pagiging mapagmataas dahil sa ranggo, walang tigil na pag-scroll sa cellphone, pagsasarili sa problema, at palitan ito ng maikling panalangin bago mag-duty, mas mahinahong pananalita, pagkikinig sa asawa at mga anak, pagkumusta sa kasamahang tahimik at mukhang pagod, paglapit sa Diyos sa sakramento ng kumpisan. Ang ganitong pag-aayuno ay nagpapalakas ng karakter. At ang matibay na karakter ay ang tunay na lakas ng isang lingkod bayan. Mga kapatid sa serbisyo, malaki ang responsibilidad ninyo sa bayan. Pinoprotektahan ninyo ang komunidad. Nagpapatupad ng batas. Sumasagip ng buhay. Nagbabantay ng kapayapaan. Ngunit, huwag kalimutan, kailangan din ninyong bantayan ang inyong puso. Ang pag-aayunong gusto ng Diyos ay ang pag-aayunong nagbabago ng ugali. Kung dahil sa Kwaresma, mas naging mahinahon ka, mas naging makatarungan, mas naging maunawain sa pamilya, mas naging malapit sa Diyos, iyan ang tunay na bunga. Ngayong Kwaresma,
Huwag lang magutom ang tiyan. Hayaan nating magbago ang puso. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, turuan mo ang aming mga sundalo, police, Coast Guard, jail officer, firefighter, at lahat ng nasa serbisyo na mag-ayuno ng may pagbabago ang puso. Bigyan mo sila ng disiplina sa isip at damdamin. Palakasin mo sila sa kanilang tungkulin at pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilya. Naway ang kwarisma ay magpapatatag ng kanilang pananampalataya at pagkatao sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.